Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito, dagdag ko na lang ha. Ito totoo to kasi mismong yung tao na yung nag-chat sa akin. May isa pong tansu vlogger. Itatago ho natin siya sa pangalang Mac Humpak. Gago! Itatago po natin siya ha. Itatago po natin siya sa pangalang Mac Humpak. Sa kadahilanan nga po na itong si Mac Humpak ay nagmamadaling, siya na nga nanghingi sa matanda. Si Mami, basta si Mami yun. Hindi ko napapangalanan ha. Siya na nga nangihingi ng pera dun sa kay Mami. Siya pa yung nagmamadali. Tangina ka, hayop ka. Ikaw na nga yung nangihingi, ikaw pa nagmamadali. Kapag ito advice ko sa inyo mga tansu vlogger at sa lahat ng mga vlogger, no. Nung una kasi nabulag ako eh. Ngayon, inaanoan ko na, nag-iingat na ako ng todo. Pag may nag-chat sa inyo at sinabing magbibigay sa inyo, unahan nyo agad, kusang loob po ba yan? Kasi pag hindi po kusang loob yan, bahala na po kayo sa buhay nyo. Kaya ganun ko na agad eh. Ngayon, antayin nyo sila. Antayin nyo sila magbigay. Hindi yung puta na kayo pa magmadali, parang may mga patago kayo ha. Tapos ngayon, galit-galit kayo sa kurap. Truntadong adik na to. Siguro kaya takot, kaya galit na galit ka kay Tat sa mga Duterte kasi ngayon ka lang nakalaya. Ha? Ngayon ka lang nakalaya, no? Naging ano kasi kayo naging freelancer kasi. Freelancer. Naging malaya kasi kayo nung nawala ang Duterte sa gobyerno eh. Ha? Ang inantong hype na to, pati yung matanda, di mo na pinatawad. Bobo ka. Tapos ngayon, galit ka sa kurap. Galit ka sa kurap, pero yung pinagtatanggol mo, kurap. Ang inantong hype na to. Lapad na ng swimming pool mo sa pisngi mo. Magbago-bago ka na. Huwag mo laging bantayan yung sarili mo. Hayop ka, magtutulog ka. Isang bulati na lang pipirma sa'yo. Hayop na to, pati yung matanda, pati yung bubudulin mo pa. Budol na nga yung pinagtatanggol mo, mambubudol ka pa. Buisit na hype na to. Ito, sa mga gusto po mag-swimming lalo dito sa Pilipinas. Kontakin nyo lang si Mac Humpak. 10 piso lang po entrance doon. Sa pisngi niya po kayo maliligo. Itong mga gagong to, no? Oo. Ano na po ting matanda, hindi nyo na pinatawad. Manang-mana ka doon sa kakilala ko, yung may bayaw na may biyanan eh. Wala daw ang linis-linis niya daw. Yun pala, putay na. Puro pala kagaguan yung ginawa sa bantag. Hoy, May-chan, shoutout. Ba't ka na? Hoy, Maring May-chan, ba't ngayon ka lang kita ulit nakita? Ha, Mare, saan ka nagpupunta? Ikaw, Mare, pag nasumbong kita kay kumpare, ha? Si Maring Tricia, nandyan din, Si Ray Pipito, nandyan din. Si Maring Connie, nandyan din. Yan, okay na, sige, content na tayo. Masyado tayo maingay. Ano ba unahin natin? Si Maring Anli Virus o si Paring Bong na laging sabog. Sino unahin natin, guys? Si Maring Risa na laging bangag din eh. Si Paring Bong na laging sabog. Unahin natin dito, ha? Unahin natin to.
Tayo na, natakot na siya kay, takot ka? Natakot kay Tatay Digong, oh. Ang sinasabing gentleman's agreement. Bangagers, hindi napapatulan ang mga pahayag ni dating Presidente Duterte. Natakot. Sabi niya, Jay, I'm, ba't may English kasi? Diyan ako nainis eh. Baka sige comment na English. Jay, I'm so, flattered. Po, thank you po, pero ibaba nyo na lang po ako. Di ko po magagampanan maging mood mo. Ayaw mo, sige, tanggalin ko. Moods are guy, please mood sa akin. Lang naman yan. Sige. Sige na, hindi. Yan kasi tawag dito eh, para sana. Sige po, salamat. Sige. Naku po, natakot na si Bangagers kay Tatay G. Natakot. Hindi na daw siya magbibigay ng payag. Kahit di ka naman talaga magbibigay wala naman kami pakialam. Wala naman kami pakialam kahit di ka magbigay ng payag nire-reactionan lang namin yan kasi wala kami makontent. Kasi kapag kinontent namin si Tatay Digong, na-content na ng Tansu eh. So kami naman magko-content sa'yo. Panoorin natin sentro na nagbabangag na balita. Gago! Pagitan ng Pilipinas at China noong nakaraang administrasyon. Ganito natin. Hindi na pinatulan pa ni Pangulong Sir Randel, shoutout and Madam Makemi, shoutout. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanya. Sa harap nito, sinabi ng Pangulo na kailangan ng mabigyan linaw ang sinasabing gentleman's agreement sa pagitan ng Pilipinas at China noong nakaraang administrasyon. Nagbabalik si Alan Francisco sa sentro. Helen, shoutout. Jocelyn. So, now, with salamat, confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng tinawag niyang secret agreement ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China puro hingga sa secret Ayungin Shoal agreement sa West Philippine Sea. Sa interview ng media kay Pangulong Marcos dito sa Washington, D.C., sinabi niyang may mga tanong siya. Tignan mo, nandiyan ka na naman sa mga kajaming mo. Imbis na, ay naku po, lagi ka na lang road trip ha. Nahalata ka na namin, paring Bong ha. Paring Bong. Nahalata ka namin ha, naghihiwalay na kayo ni Maring Lisa ha. Si Maring Lisa dun sa ibang bansa, ikaw dyan naman ha. Ano yan? Anong taktik yan? Oy, nung nakaraan nagulat ako ha. Tsaka yung first time ever na House Speaker na si Tamba kasama sa ibang bansa para makipag-agreement sa Amerika. First time yun ha. First time ko marinig yung ganun ha. Tsaka nagulat ako ang taktika pala nitong mga kumari ko, nitong kumpari ko, no? Si Maring Lisa nandun sa ibang bansa. Di ko alam kung anong ginagawa na dun. Pero mga Amerikano din ng kausap eh. Eto naman si Paring Bong, nandito naman sa kabila. Tapos dito si Paring Bong, kasama niya yung alalay niya. Or di ko alam kung alalay niya ba o baka boss, baka siya talaga yung boss. Etong si Tamba. Sige, ang ganda ng strategy niya. Magkasalungat kayo ng bansa na pinupunta na. Ngayon, para makapag-imbak ng pera doon sa kabila. Naku po. Bali-balita ko nga, 80%, 20% na lang daw yung budget ng Pilipinas ngayon. At nakakaramdam na nga daw sila ng medyo may paglalagyan na nga daw sila. Kaya itong budget daw ay inuunti-unti na. Nakita niyo yung post ni ano ba yun, yung bagong channel nila ka Eric, yung Pilipinas, ano yan, sino ba pwede mag-comment diyan? Makikita niyo dun sa community doon. Mamang Chuper, shoutout.
Makita nyo doon sa community doon, nag-congrats pa. Kinongrats ko nga rin to eh. Para makita nyo, pakita ko sa inyo. Ito. Para maganda, para makita nyo ha. Kasi baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako eh. Mahirap na magsinungaling, no? Ito. Nasaan na yun? Yan o. Kikita nyo ba yan? Yan o. Oo, lupit, di ba? Oh, congratulations. 80% of 2024 budget winaldas na. Marcos government release over 80% of 2024 budget in Q1. Utangin na, no? Lupit nyo ubus agad yung budget Hindi pa tapos ang 2024, lagapak na yung budget ng Pinas. Tanginang yun. Hindi, siguro, alam nyo, napapansin ko dito, baka nakakaramdam na to. Oo. Nakakaramdam na tong si Paring Bong. Nakakaramdam na to si Paring Bong na lalagapak na nga talaga sila. Kaya kaya Panginang mic ko. Saan ka ba pupunta? Hindi, nakakaramdam na to. Oo, siguro. Kaya talagang ginagawa, inuubos na nga yung makukuha nila sa Kasi biruin mo yung rally dun sa Maisog. Malaking yung kakabahan talaga sila dun. Oo, kakabahan sila dun. Puta na sa daming tao nun eh. Cash Jaret. Ilong mo, malaki. Puta na tong hayop na to. Sabi ba naman 10,000 lang daw yung tao doon. Paano hindi magiging 10,000? Pinicturean nyo yung lugar doon nung umalis na yung mga tao. Pinicturean ng drone. Nag-ano sila ng drone eh. Pinicturean ng drone yung papasok pa lang yung mga tao. Tapos pinicturean ulit nung paalis na. Kaya konti lang daw yung tao. Bubobo. Mga bobo! Tatangan nito mga hayop na to no? Halatang, talagang siguro na nila yan. Nasa agreement na nila ng ng handler nila yan kung Siyempre, alangan naman aminin nilang 100k yon or mahigit yung tao doon. Mawawalan sila ng ng 10k allowance. Oo. Kaya kailangan nilang baliin yon para magkaroon ng additional 10k. Nararamdaman na rin ng mga tansu vlogger na medyo mawawalan na sila ng ng income kasi nga mukhang aalis na nga si Paring Bong. Naghahakot na nga eh. Diba? 80% na agad yung nilabas na budget. Saan gagamitin yung 80% na yun? Sa West Philippine Sea? Para saan? Alangan naman na gumastos ng 80% budget 2024 ang barkong tawag dito? Esmeralda. Ano yung barko doon? Nakalimutan ko. Esmeralda tuloy yung nabanggit ko. Grabe 80% itong Tapos paano yan? Hindi pa natatapos tong taon natin to 20% na lang natitirang budget sa Pilipinas. Paano na tayo dito? So ang gagawin na naman, mamahalan na naman ng presyo ng mga bilihin. Kapag pag tinasa na naman yung presyo ng bilihin, di makakakuha na naman sila ng panibagong budget. Di tayo na naman yung kawawa. Tayo na, pagbabayarin tayo ng mga bilihin na napakatataas, baka maging 150 na nga talaga ang kilo ng bigas. Grabe na nangyayari sa buhay natin dito. Gawa na lang tayo ng mundo natin.
Sabi ko sa inyo, chat ko si si Doctor Strange. Magpagawa tayong mundo sa kanya. Oo, kunin natin yung mga Duterte para dun sila yung mamuno sa atin sa kabilang mundo. Punta na dito, Oo, mukhang may binabalak na mukhang may binabalak na kakaiba na naman ng si Paring Bong. Muri mo 80% yung nilabas na ang kinaltas na budget ng pang 2024. So ibig sabihin niya pagdating ng mga pa-December, so wala na tayong budget kasi 20% na lang. Hindi ko nga alam, baka wala na nga rin eh. So kukunin na naman yung budget ng budget ng 2025. So ibig sabihin sa isang taon na bago sila matapos yung termino nila, wala nang matitirang budget sa uupong panibagong presidente, ganun ba? Oo, tapos edi uupo na si BP Sara. Oo, pagtapos ng termino ni Paring Bong. So sisitahin na naman nila ang Duterte kasi bound na naman sa utang ang Pinas. Tayo dyan. Alam na namin yung strategy nyo. Ba't ang kati? Ang ngati ako Oh, ang init kasi nadadry yung skin ko rito sa Pinas. Kapal. Pogi ka, pogi. No, talagang yung sinasabi ko dinadaan ko lang sa biro pero totoo yan. Bago matapos ang termino ni Paring Bong, halimbawa 2027, wala nang budget. Kasi sa susunod na taon mapapalitan naman na siya, So wala nang budget, upo na si BP Sara bilang presidente or si Bastiman, kung sino yung magiging presidente sa mga Duterte. So wala nang budget. So sisitahin na naman nila. Bakit wala na agad budget? Diba? Ang galing. Hindi, totoo yan. Mangyayari yan. Sasabihin na naman nila, kakaupo pa lang ng Duterte. 2028 pa lang, wala nang budget. Or 2029, wala nang budget. Hindi nila alam na yung umalis na presidente, 2027 pa lang, wala na talagang pera, wala nang budget. Yun yung masama dyan. Yun yung kinakatakot ko. Kami alam na natin yung mga ganyan taktika eh. Okay, hindi. Simulan na natin nga to. Hindi na pinatulan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanya. Sa utang na naman sa ibang bansa. Tayo dyan. Sabing gentleman's agreement sa pagitan ng Pilipinas at China noong nakaraang administrasyon. Nagbabalik si Alan Francisco sa sentro ng balita. Kaya gusto ko, aalis na sila. Now, with the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Yan ang binigyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng tinawag niyang secret agreement ng administrasyon. Paring Bong, wala ka ng mata, Paring Bong. Duterte at China tingil sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa interview ng media kay Pangulong Marcos dito sa Washington, D.C., sinabi niyang may mga tanong siya hinggil sa umano'y gentleman's agreement. Tanong na naman. Ay kung mayroon ba talagang kasunduan? Ano ang nilalaman nito? At bakit sikreto? Wait lang. May sasabihin pala ako sa inyo. Ito, nakalimutan ko. Pansinin nyo yung media ngayon. Wapakel, shoutout. Pansinin nyo lahat ng media ngayon. No? Yung ibang media hindi binalita yung about sa dami ng rally kahapon ng mga Duterte, hindi nila binalita. So doon alam naman na natin yon, matik na yon, no? Ngayon eto. Putay na, nakatatlong ulit ng West Philippine Sea yung mga media ngayon. So eto, katulad nito, ang title nito is PBBM hindi na pinatulan ng mga pahayag ni dating President Duterte. Pero ang nandyan sa video is West Philippine Sea issue. Tingnan nyo sa mga media dyan. Wala kayong makikita dyan. Puro secret agreement.
Puro China Duterte. Ang malupit pa nito, sa mga Facebook page po nila, paulit-ulit pong pinopost. Sa mga channel nila dito sa YouTube, paulit-ulit lang po na ina-upload yung about West Philippine Sea. O, di ba? Ang lupit nila, di ba? Apaka-bias nyo. Oo, sana maging... Oy, eto may katanungan po ako. Asan po yung sinasabi nyong walang... Sa GMA, asan po yung sinasabi nyong walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang? Asan po yun? Kasi napapansin ko po, ito, wag po kayong magalit, pero napapansin po namin, paulit-ulit na po yung West Philippine Sea nyo na balita. Wala na po bang bago? Hindi nyo po, wala po ba kayong, hindi po ba sumagi sa isip nyo na ibalita nyo po yung rally kahapon doon sa Maisog sa Davao? Mami Beth, shoutout po. Isa prank daw, Jay. Buisit kayo. It's a prank. Huwag ko pang sungal-ngaling ko kayo dyan. It's a prank. Prank ka dyan. Ha? Yung mga media, it's a prank ka dyan sasabi nyo. Pasok ko to sa ilong nyo. Itong mga hype na to. Ulit-ulit na lang, West Philippine Sea. Ano ba ang pinangako ng Duterte administration? Ito nyo to, di ba? Iniba lang yung title, pero West Philippine Sea pa rin. Ang lupit, di ba? Naku po! Naku po. Wala. Ilang araw ng balita to? Partida, ha? Partida kung kailan in-upload to. Wait lang, tingnan natin. Kailan ba to in-upload? 3 hours ago. 3 hours ago. Napakabago pa lang. Pero yan na naman. Naka-5 beses na to yung upload nila. 5 beses ng ganito. Bias talaga. Dahil hindi pa natin alam ngayon pa lang natin talaga ngayon lang tayo nakakatiyak na meron pala talagang agreement. Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag nila secret agreement. Nagtataka ang Pangulo kung bakit ang gaya ni former President Duterte na isang abogado ay nagdesisyong huwag idokumento, i-record o i-anunsyo. Ulit-ulit kayo! Hindi namin alam. Walang dokumento. Tanginang yan. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si diba? President Duterte. Kita niyo yung pagkabayas nila, di ba? Lahat gusto nila nakasulat lahat. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang... Ulit-ulit, pero ang title is BBM hindi na pinatulan ng mga pahayag ni dating Pres Duterte. Asan yung nasa title? Ano ba to? Ano bang istasyon to? Hoy, PTV! Sentro ng balita. Kaya ako pinanood to kasi nga akala ko may sinabi si sponsor pa natin alcohol na. Akala ko may sinabi, may sasabihin si BBM kay Duterte. Asan na? Tangina, napaka-bias niyo mga media. Announcement, nothing. Gayunman, handang makipag-usap si President Marcos kay Duterte upang talakayin ito. Send it to me. And then we'll sit down. Send those documents to me. Buisit. And then we'll sit down and discuss it. I'll do my homework first. Ano kayo mag-uusap? Lagi ka nasa Amerika. Alam ka naman si Tatay Digong pa pumunta dyan sa Amerika. Umuwi ka kaya? Gigil mo ako Ano kayo mag-uusap? Nasa Amerika ka. Ikaw munta ang Davao. Hindi ka makapunta ang Davao, no? Gusto mo, ilipad kita mamaya alas 3. Mga mga 30 minutes nandun na tayo sa bahay ni Tatay Digong. Oo. Kung makakaabot ka pa. Kasi pag nakakita ako ng mga bato-bato, laglag kita doon. Sa bahay, lo. Punta mo si Tatay Digong sa Davao.
Yan ang hamon namin sa'yo. Puntahan mo sa Davao. Gusto mo pala makipag-usap kay Tatay Digong eh. Punta ka Davao. Kung naman gusto mo, para libre ka pa masahe, hindi ka masita. Ilipad na lang kita mamaya alas 3. Okay na yung pakpak ko. Nabanyusan ko na ng lana yun. Hindi na yun mabilis nang lumipad yun. Mag-road trip muna tayo mamaya. Gusto mo? Dala ka ng nung... Jay, kuha ka muna ng passport. Hindi na. Lilipad na nga lang kami. Mama Irenina, shoutout. Lilipad na lang kami. Wala nung passport dun. Lipad na lang, rekta na. Lagi naman lipad ang isip nito eh. I work. I read all the material first, so that when I'm actually in the meeting conference, I can ask intelligent questions. So send me the material personally to me. Hindi, wag na sa DOJ, sa DFA, wag na sa akin. Ang galing mang utoy. Padala niyo sa akin. Marami kaming common na kaibigan. Send them to me. Pag-aralan ko, then pag-usap kami kung gusto niya. Hindi rin sang-ayon ng punong hekutibo sa ideya ng pagpasok sa isang sikretong kasunduan sa China na maaring maglagay sa alanganin sa bansa. It should be known by all the local officials. It should be known by everyone. Because if paulit-ulit tong that balitang. way, you're asan na yung accountable. sinasa If it's a title? bad decision, you're accountable. Kasi May langis mali ka yung pa, ginawa Sir Jay. ninyo. Meron pa naman, Diba? bakit? Ano yung tinatago mo? Bakit hindi nyo So ba lumipad, Edgar? What are you hiding? Why was it secret? At sa suhestyon umano na dapat magtanong si Pangulong Marcos sa kanyang gabinete, partikular kay National Secretary Advisor Eduardo Año na dating DILG Secretary sa Duterte Administration, sagot ng Pangulo, Yeah, as the NSC. we've talked about it. And hindi siya kasama sa usapan eh. He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. So he said that some vague knowledge, of course, that we were talking to China. hindi na rin tinatulan ng Pangulo ang Naintindihan attacking niyo yun. personal sa kanya ni former President Yun, yan na. Yeah, I saw that. You know, to be a crybaby, you have to cry. Did you see me cry? I don't pay a net. Tutangin na. Ano lang pala to, yung kahapon na wala, hindi nila nilalabas talaga, Tang na nyo. O, eto. Ay, wag na pala yan, mamaya na yan. Eto. Eto na naman, nais malaman na naman. Oo, puta na paulit-ulit tayo. Ito, tutulong sa, PhD. Huwag na nga. Ito pa, Kongreso, iimbestigahan ang gentleman agreement. Wow! Iimbestigahan din. Tingnan natin kung anong natin dito. Iimbestigahan pala, ha? Iimbestigahan na ng Kamara ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping kaugnay sa status quo sa Ayungin Shoal. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Zambales Congressman Jay Kong-hoon, kailangang masagot kung sino ang nagsisinungaling kina Duterte at sa China tungkol sa questionableng kasunduan. Wait lang, dapat tatlo yan. Kung sino nagsisinungaling sa kay Duterte, China, tsaka kay The Junior. Dapat tatlo dapat, hindi lang yung dalawa. Kasi eto isipin nyo maigi to. Naturing ang presidente si BBM. Bakit hindi niya alam? Siyempre alam niya yan. Alam niya na wala naman talagang secret agreement. Talagang pinapalabas lang nila sa tao na may secret agreement para nga magalit yung tao sa mga Duterte. Para nga masolo nila yung tinatawag na ano ba to? Na
Nabangag na rin ako ah. Gusto nilang masolo yung attention ng tao, yung sila yung maging mabait palagi. Bro mo isang nakakatanga po yan na nakatanungan. Isa kang presidente, tapos hindi mo alam, sasabihin mo na bakit ano ba yung secret agreement na yan? Ano ba yung na agreement? Ha, bakit wala akong makita? So, doon pa lang sa sinabi mo na wala kang makita, so bakit nyo po pinagpipilitan na may secret agreement? Di ba nakakabobo? Nakakabobo yung ganun eh. Style nyo, bulok eh. Di ba, Maring Karen? Maring Kemi? Style nila bulok eh. So yung nakakapagtaka, ikaw presidente, hindi mo alam nangyayari sa bansa mo? Kung may mga agreement ba dyan? Eh lahat naman yan naka-record. So ngayon, kung walang record, kagaya ng sinasabi ni paring Bongbong na walang record, ibig sabihin, wala nga talaga record. Eh ba't yung pa pinagpipilitan? Kulit nyo rin eh, no? Ang hirap nyo ka-jamming. Hindi naka-banding ha, ka-jamming na lang. Ang hirap nyo ka-jamming. Oo, hindi pa pumuputok yung amats nyo, bangag na kayo. Gago! Ang hirap nyo ka-jamming guys ha. Huwag ganun ha, pangit yun. Umano ang implikasyon nito sa mga karapatan ng bansa. Oh, Gusto naman ni Deputy Minority Leader at Ano? Party List Representative Yung jowa ni Tatay Digong oh. Hoy, Tatay Digong, yung jowa mo nagpakita na lang dito. Laging present kayo ni Anli Virus ah. Castro Lipad. Alam nyo, palagi ko to inaabangan sa pag alas 3. Si Castro. Kasi balita ko, isa din tong manananggal eh. Manananggal ng pondo. Inaabangan ko yan sa taas eh. Hindi ko makita eh. Nakausapin ko sana kung gusto niyang makita sa personal si Tatay Digong. Kaso wala, hindi ko matsyempuan eh. Siguro busy. Busy ka siguro lagi, no? Naka-present na naman yung jowa ni Tatay Digong. Crush na crush nito si Tatay Digong eh, no? Gustong mahimod yung hotdog ni Tatay Digong eh. Kala mo naman papatulang ka nun. Castro na matalakay na ang House Resolution 1216 na inihain noon pang isang taon para malaman ang buong detalye ng umano'y secret deal sa China. Naman kayo Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sinabi niyang ang tuluyang paglubog ng BRP Sierra Madre ang maaaring kahinatnan ng Gentleman's Agreement. Ayon pa kay Carpio, ang sinasabing status quo ni Duterte ay nakapaloob sa 2002 Declaration of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China kung saan ipinagbabawal ang pagtatayo ng mga bagong istruktura sa pinagtatalunang isla at maritime features. Pero giit ni Carpio, pinapayagan dito ang pagsasaayos ng mga dati nang nakatayong istruktura gaya ng BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal simula pa noong 1999. Ngayon, Tuloy-tuloy po ang ating tuloy-tuloy po ang ating pagbabalita na puro West Philippine Sea. Hoy! Nabulangan nyo! Tahiin nyo! Puro secret deal. Inuumay po namin ang mga tao sa secret deal sa China Duterte. Tuloy-tuloy daw Tuloy-tuloy sa pagbabantay ang aming patrol ng bayan buong linggo. Puta na, buong linggo nga nakatoon lang kayo sa West Philippine Sea.
Tapos sasabihin nyo, ano? Oh, eto, sino daw ang sinungaling naman? Oh, eto, sino ang sinungaling? Eto na naman tayo. Salungat na pahayag sa pagitan ng China at kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinakailangang magkaroon ng investigasyon ang House of Representatives Naku po. sa umano'y gentleman's Kanina agreement Kongreso, kaugnay ng ito, West House of- Philippine Sea. ano naman? Tanong ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, sino ba ang nagsisinungaling? Si Duterte o ang China? Ayoko nang... Wag pala to na, ano na natin to. Ito, yung isa. Ito. Yung eto, ilang senador sinabing pwedeng ipatawag si dating President Duterte. O ipapatawag daw ng mga Senado. Ilang mga ipapatawag daw ng mga senador si Tatay Digong about dito sa ano, papayag ba kayo guys? Papayag kayo? Papayag kayo na ipatawag sa Senado si Tatay Digong? Sige nga, comment nga kayo dyan. Ba, nagpapatawag ng... Di, pero, edi ako, ito lang para lang sa akin huwag po kayo magagalit Pabor po akong ipatawag si Tatay Digong. Alam niyo kung bakit? Hindi para dun sa West Philippine Sea na yun. Hindi para dun sa secret deal na yun. Pabor ako na ipatawag si Tatay Digong para yung mga totolongges na mga senator dyan, mabara niya. Yung mga tolongges na mga senador, yung ipahiya ba? Yun ang gusto ko Yun ang gusto kong, kaya gusto ko siyang ipatawag. O gusto ko siyang humarap. Hindi dahil dun sa issue na yun, dahil wala naman na siyang kailangan ipaliwanag dun Ang gusto ko lang, supalpalin niya, yung katulad yan, nila Castro, nila Anli Virus. Kaya gusto ko Ano kaya, no? Kautala, ang sarap panoorin nun. Dami kong tawa nun. Mga 50. Diba? Para masupalpal lang. Oo. Para hindi dapat para sa West Philippine Sea kasi wala naman na silang kailangan kasi talagang ipaliwanag dyan Wala naman kasi talaga secret deal. Halos ilang taon na ba ako? 30 years. So kita mo, pati edad ko, di ko natanda. 30 years ako na palagi ako lumilipad sa Malacanang. Tuwing alas 3 ng madaling araw, wala man nakita secret deal dun. O minsan mapasok ako sa Malacanang, alam niyo ba? Tingnan ko yung mga record dun, wala man nakita secret deal dun. Pero nagulat ako, may mga senador din palang katulad ko na lumilipad pagdating ng alas 3 ng madaling araw Oo, yung isa nga kakaiba baliktad yung pakpak niya Sa akin 'di ba pag ganyan, sa kanya paikot, helicopter. Parang style LC. Okay, panoorin natin 'to. bukas kung sakaling imbestigahan ang sinasabing gentleman's agreement sa pagitan ng Pilipinas at China noong nakaraang administrasyon. Ngunit, dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipatatawag kaya? Alamin yan sa sentro ng balita. Wawa-away, Castro Virus, wawa-away, Digong. Kung tatanungin ng ilang senador, pwedeng ipatawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakaumang na investigasyon ng Senado, kasunod ng napaulat na gentleman's agreement kasama ang China. Pero sabi ng dating Pangulo, tanging status quo lamang sa West Philippine Sea ang usapan o walang galawan para mapanatili ang kapayapaan. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, kung may re-refer sa komite niya ang nakaumang na resolusyon para imbestigahan ang di umano'y gentleman's agreement, alam mo, mag-uunahan dito yung mga senador. Kasi paano to exposed na naman. Siyempre, papanoorin to ng buong Pilipinas. Siyempre, Duterte yan. Mga Pilipino, wala namang pakialam kay Bangag yun So ngayon, papanoorin to ng buong Pilipinas. So siyempre, mag-uunahan dito yung mga senator na mapunta sa hanay nila yung usapin na to para ma-expose na naman sila. Siyempre, panibagong publicity na naman yun. Siyempre, hindi magpapahuli si Castro Lipad tsaka si Anli Virus.
Oo, hindi papayag na mapunta sa ibang senator yan. Sa kanila dapat yan para yung publicity. Sa kanila na naman. Para yung para ma-expose na naman sila sa tao. Oy, Ma'am Melanie, maraming salamat po. Diba? Mag-uunahan nga talaga dito. So ito, sabi ni ito ditong sasabihin ni Jinggoy, pakinggan nyo. Ito para malaman na ang buong katotohanan. His presence is required. Why not? And I heard that President Duterte is willing to submit himself. Ay, hala! Speaking of the virus. Oh, speaking. Ayan o, kita-kita oh. Oh, well, possibly pag na-repair na ito sa ayoko nang basahin, sa komite. Nakapagtakda na ang pagdinig yung taga-pangulo, posibleng na ma-consider na imbestigahan din ni Duterte dahil tungkol sa kanya at sa China. Government yun. Di umanong gentleman agreement. Oh. Speaking of the devil virus. So, committee nakapagpatakda na ng pagdinig yung Sige. Posibleng. Consider na imbitahin din si Duterte dahil tungkol sa kanya at sa Chinese government, yung di umanong gentleman's agreement. Pero si Senator Risa Hontiveros may maanghang na tirada kay Duterte. Kasi kung totoo, Yan kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo. Ayo! Utala, lupit ni virus Lupit mo, Anli virus malamang sa malamang ibibigay kay Anli virus to. Kung sakali man, pero ang ganda nun. Supalpalin sana ni mapapahiya tong mga lokong to. Totoo, mapapahiya tong mga lokong to kay Tatay Digong. No, pag pinatawag nila, pag pumayag si Tatay Digong na umarap sa Senado, pahiya tong mga to. Hindi kasi ganito yung purpose niyan, no? Ito yung purpose po niyan. May explain ko sa inyo ayon to sa sarili kong opinion, no? Ganito kasi yan. Kaya nila ipapatawag si Tatay Digong. Unang-una kasi, maglalaro tayo sa dalawang option, no? Pwedeng pumunta si Tatay Digong or hindi. Pwedeng humarap or hindi. Ngayon, pag humarap si Tatay Digong, masaya yun, no? Kasi masusupalpal sila. Pag hindi naman humarap si Tatay Digong, papalabasin nila sa media at sa tao na etong si Tatay Digong na guilty nga sa secret agreement ng China. No? Ayun yung papalabasin nila sa tao na si Tatay Digong ay may secret deal talaga or guilty kasi hindi humarap sa Senado Inuunahan ko na kayo. Kagaya lang, alam niyo yung nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy? O ganun yung mangyayari kay Tatay Digong. Kay Rodrigo Duterte. Ano na yan planado na yan So, kung hindi haharap si Tatay Digong, ang gagawin nila, iipitin nila yan, igigilty nila hanggang sa pagmukain nila sa tao na, hindi humarap si Duterte. So, ibig sabihin, totoo yung sa secret agreement sa China. Ganun yung gagawin nila dyan. Tapos, kabisado ko na yun. Hoy, pare-pares lang tayo mga aswang. Kilala ko na yung mga baho nyo. Alam na namin, diskartihan nyo, hoy. Hindi, talagang ito po talaga totoo yan. Pag hindi humarap si Tatay Digong, igigilty nila yan. Papalabasin nila sa tao na itong si Rodrigo Duterte ay guilty, no? Na may secret agreement talaga sa China kasi hindi humarap sa Senado. Ngayon, ito pa. Pag humarap naman si Tatay Digong sa Senado, syempre, bukod dun sa masusupalpal sila, ay ang gagawin naman nila, iipitin naman din nila ng gusto si Tatay Digong para palabasin na naman ulit na may secret deal talaga. Hindi nila yung pag-uusapan, halimbawa pagpapaliwanagin, kahit anong paliwanag.
Amoy burger yung hininga ko. Kahit anong paliwanag ni Tatay Digong about dyan sa secret deal na yan, pag nagkaharap sila sa Senado, babaliin at babaliin pa rin ng mga senador yun. Lalo't kapag si Risa Ontiveros at Franz, ay hindi pala. Si Risa Ontiveros ang haharap, pero malamang si Risa talaga ang haharap dito. Oh, diyan ibibigay ni The Junior yan. Totoo yan. Tapos, eto pa. Speaking of property ni Pastor Apollo Kibuloy, salamat Mami Vilma. Speaking of property ni Pastor Apollo Kibuloy na hinahabol ng gobyerno dahil ang laki nga naman yan eh. Tatalakayin din nila yan. Tatalakayin nila yan sa Senado, idadamay na nila yan. Hindi lang to tatakbo sa West Philippine Sea issue, kundi pati yung property ni Pastor Apollo Kibuloy na ipinasa kay Tatay Digong, pati yung sa human tawag dito yung about sa war on drug, ano rin yan. Lahat yan tawag dito. Uungkatin nila yan, pati yung baka nga pati yung pulong eh. Ganyan yung diskarte nila. Ito, para lang sa akin kung magkamali man ako, sorry po ha. Kung halimbawa mali itong sinasabi ko, pero para sa akin, yun yung nakikita kong plano na gawin ng gobyerno or ng Senado kay Tatay Digong. Yung ganong strategy, di ba? Pag hindi kasi may talagang maglalaro ka sa dalawang na pwedeng humarap si Tatay Digong pero pwedeng hindi. No? 50-50 ang natin, 50-50 yung nasa isip natin. Pag hindi humarap si Tatay Digong, ang gagawin ng Senado is gagawin siyang guilty. Papalabasin sa mga tao na may secret agreement talaga. Hanggang sa bibigyan nila ng kaso yan. Oo. Kahit ito ang mangyayari yan. Bibigyan nila ng kaso si Tatay Digong na kahit wala naman talagang sapat na ebidensya sila na may binenta nga itong si Tatay Digong sa China. Kapag hindi humarap si Tatay Digong sa Senado. Ngayon, pag humarap naman si Tatay Digong, ganun pa rin mangyayari doon. Kasi iipitin nila yan hanggang sa syempre hawak na nila. Kapag hindi nila nabanatan yan sa secret deal about sa West Philippine Sea, doon naman nila yan sisilipin sa property na ibinigay ni Pastor Apollo Kibuloy kay Tatay Digong. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Magsenador na nga kaya ako sa susunod na taon. Gago! Senador J. Guevara. Oh, pag loko-loko ka, kakainin kita. Ayop sa kasabihan no? Pang-aswang talaga eh. Okay, play natin. Dahil sa pinasok na usapan ng dating administrasyon na apektuhan umano rito pati ang BRP Sierra Madre base sa pahayag ng dating Pangulo. Kaya kung tatanungin si Senator J.V. Ejercito, ang BRP Sierra Madre ay isang diba? Naglalabasan na sila. Kailangan daw mapanatili ito at kailangang mapaigi. Tinawag naman ng constitutionally void ni Congressman Neftali Gonzales ang umano'y gentleman's agreement. Kinatigan niya rin ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa usapin. At dahil hindi naman daw ito nabuo sa pamamagitan ng treaty o executive agreement, ang pinasok ng nakalipas na administrasyon ay hindi raw dapat kilalanin sa ating bansa. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Duterte and his all have to... Speaking, bilis present ka na agad, wala pa akong sinasabi speaking of kumari ko to eh. May lahing manananggal din to eh. Manananggal ng pondo. Duterte his men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat parang gobyerno niya noon. Sabi ni Lisa Aniris,
Sabi ni Maring Risa Anli Virus. Magulo ba? Tanong ko lang sa inyo, magulo ba yung panahon ni Tatay Digong? Totosin kung may magulo nun, kayo-kayo lang nang gugulo sa kanya nun. Basta sabihin mong kasing gulo. Hindi nyo lang talaga marok yung utak nun. Okay, play natin tong sinabi nito. Duterte and these men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Their contradictory statements all the more required that the Senate resolution I filed be heard at the soonest possible time. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. Totoo naman Totoo naman Ba't may nangyaring gulo ba noon nung panahon ni Tatay Digong about West Philippine Sea? Wala. Meron ba? Wala. Ngayon lang yan kasi gusto ng gobyerno nyo na magkagera. Para magkagera, makakuha siya ng malaking pondo at hindi naman siya lalaban dun sa gera. Tapos lilipad na dun. Ayun, lipadan na sila dun ni Maring Lisa. Kasi nga naman, pag nagkagera, may malaking pondo. So kapag may malaking pondo, may malaking kupit. Ang lupit, di ba? So, titigilan na ito. But, ito lang. Ito, tanong ko lang po Senator Anli Virus. Senator Risa, tanong ko lang. Ito lang po tanong ko lang. Ano pong karapatan nyo na patahimikin ang isang tao? Kasi normal na lang na tao ngayon si normal na lang na tao si Tatay Digong ngayon. Hindi na siya part ng government. So may karapatan na siya para magsalita kasi nga isa na siyang normal na katulad namin, mga lang na Pilipino. Oy, Sir Ruder, salamat. No? Anong karapatan nyo po? Bakit nyo po siya ayaw pagsalitain? Pero pilit nyo silang pinagsasalita about issue ng West Philippine Sea. So, ibig sabihin, kapag tinanong nyo sila, kasi palagi nyo sinasabi, di ba, na gusto nyong magsalita si Tatay Digong about sa issue ng West Philippine Sea. Lalong-lalo na si BP Sara. So ngayon, etong si Tatay Digong ay pinagtatanggol niya naman yung sarili niya na nung panahon niya nga wala naman nangyayaring gulo. So kinokontra nyo naman ngayon. Saan ba talaga lulugar sa inyo? Ang hirap nyo ka-jamming. Ang hirap nyo naman ka-jamming, Senator. Grabe naman yan. Grabe naman yan, Senator. Oo, pag puro problema sa inyo, wag nyo na kami damay, pati si Tatay Digong. Ba't ba kasi nanalo to? Ba't ba kasi nanalo tong mga to? Hindi nakakapagtaka din Ito tuwang-tuwa tayo nung panahon ng yung hinahalal na yung mga nanalo nung eleksyon. So tuwang-tuwa tayo. Tapos sabi natin, walang problema yan kasi kahit nakalusot yan, iisa lang naman yan. Yung pala kahit iisa lang parang parang alam mo na napapansin ko parang mas presidente pa si Risa kaysa kay The Junior. Totoo lang. Kamote-moto shoutout. Soonest possible time. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung... di ba? Pero pilit yung pinagsasalita about West Philippine Sea. Ngayon, na pinagtanggol niya yung sarili niya, ayaw nyo naman pagsalitain, ang hirap nyo ka-jamming. Ang hirap nyo pong ka-jamming, grabe. Wag naman po kayong ganyan. Oo, pag minsan ang sakit sa ulo nila, no?
Kamote Moto, shoutout yan. Nung ano, parang, alam mo yun, pinag-explain nila about West Philippine Sea. Nung nagsalita naman, tumahimik naman daw. Saan ba talaga lulugar? Kayamot na kayo. Saan ba talaga lulugar? Pinag-ano nyo si BP Sara, pinagsasalita nyo. Ngayon si Tatay Digong pinagsasalita nyo. Pinag-explain nyo. Nung nag-explain si Tatay Digong, tigilan naman ngayon. Ano ba talaga? Tawag dito kapag hindi ka masaya sa buhay mo, Maring Risa, huwag mo kami damay. Huwag mo idamay ang mga Duterte, ha? Huwag masama loob mo. It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was during his time that Chinese Navy vessels with missiles chased and harassed Filipino journalists. Tony, shout out from New York. That made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Chinese puppet. Mas marami pang insidente ng pananakot at pagbabanta na hindi na isinapubliko noon. Dramahan mo pa! Pero ngayon, kitang-kita ang kahangalan ng China. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Walang napala ang Pilipinas. Huwag niya ipagtanggol ang best friend. Sa mga dialogo ni Risa, pang World War C pang 19 kopong-kopong yan, Ma'am Lisa. Ano pa ba susunod natin dito? Ito, kay Senator Robin ng Padilla naman tayo. About secret deal na naman. Paano ba? Patayo na lang natin para maganda. Okay, Senator Robin Padilla, pakinggan natin 'to sinabi ni Senator Robin Padilla about sa secret deal. Imposible pong may sinurrender dahil ako nga bagamat yun top secret pero wala naman ng top secret. Alam na pelikula na nga yung pinunta ko doon Yung pinunta ko doon sa West Philippine Sea. Siguro pagpapakita na yon na walang binibitawan na teritoryo ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi yun nga yung mission ko Yun nga yung mission ko nung panahon na yun Opo, Ma'am Perry. Paano na sasabihin na nag-surrender tayo? Ang mission ko nga nung oras na yun, palakasin ang loob ng mga tao dyan sa mga isla na yan. At hindi lamang tayo pinayagan ng isang kernel na makapagtayo tayo ng milisya. Dahil nung panahon na yun sana ang balak natin gawin, pero kinontra ng isang army kernel. So hindi natuloy. So paano sasabihin na nag-surrender si Pangulong Duterte? Hindi mangyayari. Sir, dapat po ba mag-reach out si Pangulong Marcos kay former President Duterte? Kung sinabi naman ni Duterte na open yung line to President Marcos. Alam ko kasi meron talagang pagkakataon na dapat ang dalawang Pangulo nag-uusap. Lalo na yung katatapos lang ang termino at yung sumunod. Yan ginawa na rin niya ni Pangulong Duterte nung naupo siya. Pinatawag niya yung mga dating presidente at tinanong niya tungkol sa West Philippine Sea. Siguro ganun din ang pwedeng gawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Paring Bong, patawag mo si Noynoy. Ipatawag niya si Pangulong Duterte. Ako naman alam ko si Noynoy. Anytime na patawag niya si Pangulong Duterte, dadating yun. Lalo na may kinalaman sa ating kasiranlan. Napakasakit po at yan ang hirap sa tawag dito, no? Yan ang hirap sa ewan ko ba, ba't tila pinagpipilitan yan?